Bye-bye daw. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye daw. Bye-bye. Bye-bye. Hindi siya nababay. Tahimik lang. Hello po. Good morning po sa inyong lahat. Si Milot po ngayon at saka si Bal ay lumuwas po sila ng Tagaytay. Kaya kami muna po ang mag-aalaga po kay Teo. Nasaan si Papa? Tata! Oh, nakita si Bal. Aba, nagpipray din. Sino yun, Marco? Ah. Papa! 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 Ngayon po ay maulan dito sa amin. Ayan po. Grabe ang ulan. Mabuti naman po yung mga halaman namin doon ay madidiligan. Grabe po, napakalakas po ng ulan ngayon. Lalo pa pong lumakas ang ulan. Good morning, mahal ko. Bagong gising po. Iyan. Oh, ang buhok. Hello, mahal ko. Good morning. Akin na yung kumot. Akin na. Ano, titiklopin na ni Lula. Ano, sus. Bagong gising. Bagong gising. Sarap na tulog mo, mahal ko. Halika na. Ata na. Ata na, mahal ko. Bangon na ikaw. Sarap. Naghihikab pa. Sarap ng tulog ng aking mahalan. Nagigising pa po ng diwa at kababangon-bangon pa eh. Parang antok na antok pa ang pakiramdam. Oh, kata na sa labas. Tayo na doon. Halika na. Halika na, mahal. Yan po hindi nag-iiyak pag bumangon. Shhh! Ata na! Aba! Ayaw pa lumabas ng kwarto. Halika na! Hindi po pwedeng mag-play si Teo sa labas at naulan sa terrace. Pinasok muna po yung kanyang mga saka yung pong pang basketball po niya. Bayrin po sa loob. Nanonood muna po si Teo ng TV. Ayan. At siya po ay nakaupo sa kanyang sopa. Wow, ganda naman ng sopa ni Teo. Thank you po kay Ate Gigi. Ayan po ay pwede rin pwede rin po siya yung mahiga. Naiilatag po itong sopa po niya. O, punta na ikaw doon. Dali, sa sopa mo. Punta na ikaw. Po, sit down. Sit down. Yan. Naiilatag po yung kanyang sopa. Pwede rin po siyang mahiga. Ginagaya po niya. Ano yun, dibi? So, commercial po. Pag commercial ay kinukuha yung remote. At ini-skip. Skip na.
natanggal na po yung mga battery po na yung remote. Ay inilalagay po ni Teo. Kanina pa po niya pilit inilalagay. Ano, hindi ka na magkaig eh. Binigay na po sa akin ang battery. Ano pa? Ano pang kailangan ito? Ano kailangan? Ilalagay. Hindi mapalagay. Binigay na sa lola. Hindi kaya. Nalaglag ang battery ulit. Galing naman ni Teo. Ilalagay man. Aba! Wow! Nailagay po niya. Yung isa. Lagay mo yung isa. Lagay na. Ilalagay naman po yung isa. Nalaglag. Pwede sa kamay ni Lola. Nahanap mo naman sa semento. Paano paglalagay? Yan. Nailagay na po ni Teo. Wow! Nakalagay na. Akin na, dala dito ang shoes. Dala rito. Dali. Akin na yung shoes, dali. Dali. Wow, gagala po yan. Bango naman ang baby ko, bagong ligo. Nagpapasuot na po ng shoes at gagala. Gagala na po, nagpapasuot ng shoes. Akin na. Bagong ligo na po iyan. Baby namin iyan. Marami pong kalaro si Teo. Mahanan. Isipin mo yung pala. Isipin pala ako. Bawal ko dito. Marami. Yan! Ano yung bawal pala? Ano ba? Wala pa sa pili. Ano? Ililipat! Ano yan? Ano yan? Ililipat! Napalipat. Yan na lang panoodin natin at maganda. Pinatay na. Sino kayang nadating? Sino yun? Sino yun? Mahal ko. Teka, wait. At pasa. My God! Maganda ang ngiti. I miss you. I miss you, baby. Dito na po sila. Wow! May pasalubong. May loves, magpakita ka. Ngiti-ngiti sa iyo. Harap ka, may loves. Kami nanonood na yan ng vlog mo. Sabi na yan nung makita si Val. Papa! Papa! Nantok na ikaw, baby. Natok na, inantay kayo. Ang gano'n talagang talaga na ito. Galing na. Ito po yung pasalubong po nila. Wow! Ang pasalubong na pizza na ano na UP na.
Thank you po sa butihing sponsor. Mag-abosing niya. Mamaya ka. Yung naman itong linter na sipong na ito eh. Hindi ko na nga iinit to. Ano ang hot sauce? Ito. Alam, mas masarap ito. Ito. Hindi ko alam. Nagyan mo nga rin ako ng kaunti yan. Milot, ikaw ang luluwas. Kunti lang, 100 lang po sa 100 lang. Bukas, no? Kaya ni Bal. Nakandagab na yan. Ako lang na dun sa ate, Edith. Sabi palis din bukas. Ako po hindi mapakali at siguro po ay kanina na-stress ng hapon ay masama po ang pakaramdam. Siya daw po ay nilalagnat at sobrang sama po ng pakaramdam po niya. Tapos sabi ko po ay magpa-check up po sa doktor. Ayun, may malapit naman po doong ospital. Magpa-check up po sila. Tapos after 3 hours po ata o 4 hours, nakita na po ang result. Kinuha po siya ng dugo. Tapos yun, okay naman po ang result. Saka po yung result po ng ihi niya, wala po siyang UTI. Kaya lang po siya may dengue. Ako po sobrang natalala. Ang problema pa pong isa, pero medyo mataas pa naman po ang kanyang platelet. Nasa 339 pa po. Siguro po dahil first day pala ang po na naglagnat siya, kaya mataas pa po yung kanyang platelet. Nagapan. Oo, pero dapat ay siya i-admit po siya. Ang problema po ay lumabas po sa idro. Hindi po siya nagpa-admit dahil ang iniisip po niya na exam po siya bukas. Ay 1 week po silang may exam. Ang iniisip po niya ay yun nga, exam. Ay sabi ko, anong mahalaga? Yung exam, kahit ikay bumagsak, ang importante yung buhay mo. Ang iniisip naman po niya ay kaya daw naman po niya. Kaya niya yung... Pero masama talaga yung pakaramdam po niya dahil talagang sobrang nahihilo daw po siya. Masakit ang ulo. Tapos po ay hindi daw makahinga. Masakit po yung mga buto po niya. Masakit. Tapos po ay mataas po yung kanyang lagnat, 38. Tapos bumababa ng 37, tapos nagte-38 po ulit. The next day. Kadadating lang po nila kagabi, paalis po uli ngayon. At si Idro po ay... Ano kaya, hindi mag-iyak pag umalis? Habol na habol pa man din po si Teo, sabik na sabik nang dumating si Namilot. Tapos ay hindi alam, ay paalis pala uli. Si Lula muna magbabantay kay Teo. Ang kaalaman lang sa tayo. Mabait lang naman niyang alaga. Hindi nag-iiyak. Very good naman. Ang ibang mga kay Lola. Mag-behave lang. Ayan ha. Ilang araw lang naman dun si na mama. Pag maggumaling ka agad ang Kuya Idro, ipabalik ulit sila. Huwag ka maiyak-iyak. Naghahantay na po yung tricycle. Kuya, saglit lang po, hani po. At hindi po maihatid ni Bossing at ngayon po na doon siya sa Pispan at itinutuloy na po yung pagtatrabaho doon sa tambayan. Ako po hindi na nakasama kay Bossing at ako nga po yung nag-intindi ng mga dala po ni Milot at saka magbabantay na rin po kay Teo. Ingat kayo, Milot, ha? Pagluto na lang kayo doon. Pagluto ninyo si Itro ng si Bossing po yung maagap na malengke. Para may madala pong pang-ulam. Bumili ng karning baboy at manok. Saka nanguha ng mga malunggay at dahon ng sili. Bawal ikaw sumama doon. Gusto ko nga po kasama si Tay. Bawal ang bata sa ospital. Bye-bye. Dito na lang.
Amo kami pa, alis ha. Ingat kayo ha. Yes. Halika na tayo. Ito si Papa. Yan inyong mga dala ha. Yung styroy, pwede yan sa istribo. Doon na lang sa likod ni Kuya. Halika na, mahal ko. Halika na. Bye-bye, Mama. Kami pa ay magta-tricycle na lang. Bye-bye, Mama. Ingat po kayo. Bye-bye tayo. Bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ikaw. Bye, tama. Bye-bye. Hindi siya nababay. Tahimik lang. O, datin. Tig-isa kayo ng kuya, ha? Bibigay mo sa kuya yung isa. Ano sasabihin? Thank you po. Wow, galing naman mag-thank you. Jojo, si Sir Marshall ay nag-send ulit sa aking Gcash ng 2K. Ito daw ay para sa iyong pagpapacheck up. Thank you po. Kung may pang-laboratory na po ako. Salamat po, Sir Marshall. Malaking tulong po ito sa akin. Thank you po. Salamat po. Pandagdag ko tuloy yung pambili ng gamot. Thank you, Sir Marshall. Salamat po, Sir Marshall. Ayan po, bali, iniinit ko po yung pizza. Nadala ni Namilot kagabi. Adyo, ang pizza, dala ni Namilot kagabi. Salamat. Pakibigay mo na nga rin lang ito ka na Tia Flor. Ah. Okay, ito. Tilat! Ah. Ito ang pizza. Ay, tita, salamat po. Sige. Salamat po, tita. Si Teo po ay tulog na tulog. Yan naman po ay nakaligo na po at saka pinadede na po. Kaya yan, nakatulog na po siya. Si Milot nga po at saka si Bal ay biglaan pong nakalawas po ng Maynila. At si Idro nga po kahapon ay sobrang sama po ng pakiramdam niya. Masakit daw po yung ulo niya. Medyo nahihilo at nahihirapang huminga. Ay sabi ko po sa kanya, pumunta na po sila sa pinakamalapit na ospital. Ang iniisip ko po ay baka may nakain o na allergy. Ay sabi ko po ay maigi na rin po yung na-check po siya. Ay di yun, yung dalawa nga po ni Kim ay nagpunta po sa ospital. Meron naman po malapit doon. Kinuhaan po siya ng dugo. Tapos after 3 hours po, nakita na rin po yung result. Yung ibang mga lab test po niya ay okay naman po ang result. Tsaka po yung kanyang ihi. Wala po siyang UTI. Yun nga lang po, nakitaan po siya ng dengue. Ay ako po sobrang nag-alala. At si Idro po ay sobrang masasakit daw po yung katawan. Yung nahihirapang huminga, nahihilo. Tapos po ay napakapula ng mata. Talagang po sobra-sobra po yung pag-aalala. Napakahirap po kapag malayo sa mga anak. Walang mag-intindi. Lalo po kapag ganyan may sakit, wala man lang po silang makasama. Buti na lang po at yung isa nating solid subscribers na si Ate Edith ay pinuntahan po sila doon sa ospital at sasamahan daw po muna niya. Nalaman ko po na si Idro ay may dengue, sabi ko po kay Idro ay magpa-admit na. Huwag nang lumabas ng ospital, doon na lang po hanggang sa gumaling po siya. Ang iniisip naman po ni Idro, may exam nga po sila ngayon. 1 week po yung exam po nila ngayon. Ay sabi po niya, baka daw po siya bumagsak. Sabi ko naman po, huwag mo na munang isipin yung pag-aaral mo. Isipin mo na muna yung kaligtasan mo. At ako po yung sobrang nagpapasalamat kay Ate Edith dahil siya po ay talagang isang tawag lang ay agad-agad po pinuntahan po niya yung aking mga anak. Hanggang kagabi po,
hanggang kagabi po hindi po niya iniiwan sina Idro, sila Kim. Na doon lang po siya sa kasama po ni na Idro. At hindi daw po siya aalis hanggat hindi pa dumadating si Milot. Kaya thank you so much po, Ate Edith. Maraming salamat po sa iyo. Napakalaking tulong po yun sa akin dahil nung wala pa po si Ate Edith sa ospital, sobra po akong nag-aalala. Ay kahit paano po ay napanatag po yung loob ko nung nandun po si Ate Edith dahil may tumitingin po sa kanila. At ayun nga po, bali lumabas po si Idro ng ospital, hindi po siya nagpa-admit. Pero ang usapan po namin, magpapa-admit po siya. Kami nga po ay ipinipilit ko po talaga na huwag ka nang lumabas at magpa-admit ka na. Ay sabi po niya, hanggat hindi daw po siya gumagaling, pag nagpa-admit po siya, hanggat hindi po siya magaling, hindi po siya palalabasin ng ospital. Ang iniisip naman po niya, exam nga po nila ngayon. 1 linggo po yung exam po nila. Ay magpapaalam lang daw po siya sa kanyang mga profesor. At mamayang hapon, babalik po ulit siya sa ospital para magpa-check up po ulit, para magpa-laboratory. Tapos ay, ayun, magpapaalam lang po siya at siya daw po magpapa-admit. Ay, sabi ko po sa kanya, uminom na lang po siya ng maraming tubig. At may mga ibinigay naman po sa kanyang gamot ang ospital bago po siya lumabas. At yun din po yung bilin po namin. Uminom ng maraming tubig. Busugin po niya yung sarili niya sa tubig. At ngayon po, kanina tumawag ako na mas okay na daw po yung pakiramdam niya ngayon kaysa kahapon. Kahapon po talaga ay sabi ni Ate Edith, napapaawa daw po siya kay Idro. At giniginaw. Tapos ay kung tingnan daw po niya ay talagang parang hirap na hirap. Pero thank you Lord, at ngayon nga po ay medyo okay na po talaga si Idro. Baka daw nga pumunta po siya ng school. Pero sabi ko huwag nang mag-take ng exam. Kung siya makakapagpaalam, magpaalam na lang po siya para maka-admit na po siya sa ospital. Para mas mapanatag po ako. Mas gusto ko po na nasa ospital po si Idro, kahit sabihin po ni Idro na okay naman siya, malakas yung katawan niya, mas maganda pa rin pong nasa ospital siya para namomonitor po kung ano po yung platelet po niya. Tapos ay si Milot po ay sa biyahe ay bibili ng itlog ng pugo para yun daw po, maganda rin yung itlog ng pugo. May dala rin po si Milot na dahon po ng papaya. Nagigising po si Teo. May dala rin po si Milot dahon ng papaya para ipainom din po kay Idro. Hindi na nga lang po nakakuha ng tawa-tawa. Si Milot po yung pinaluwas ko dahil hindi ko rin po kaya. Gawa ng pag ako po yung lumuwas, kagaya po nung nakaraan, lumuwas po kami pagdating ko po doon sa boarding house para akong lantang gulay, nakahiga laang hanggang gabi, hanggang kinabukasan. Masama nga po yung pakiramdam ko. Ngayon kung ako po yung luluwas, pagdating sa Maynila, hindi ko rin po masasamahan si Idro sa ospital dahil masama nga po yung pakiramdam ko, kaya pahiga-higa lang doon. Baka po imbis na gumaling si Idro ay may stress pa sa akin. Kaya sabi ko po kay Milot ay siya na lang po yung pumunta po doon. At ako na lang po yung magbabantay po kay Teo. Ayun, ako po talagang medyo nalulungkot at nag-aalala. Pero sa Diyos ko na lang po ang lahat. Pinagpipray ko na lang po si Idro na sana po gumaling na po siya agad. Saka po si Kim, sana po huwag din po siya magkakasakit. Napakahirap po kapag may mga sakit ang anak tapos nasa malayo ka. Hindi mo man lang po maalagaan. Sana po isama po natin si Idro sa ating pong mga prayers. Saka po si Kim.
At ayun, si Nini naman po ay nagkaroon po ng mga rashes po sa balat. Nangangati daw po. Nag-aalala din kay Kim. Pero si Kim naman po ay nagpa-check up na po sa dermatology. At binigyan naman po siya ng mga gamot. Pero ayun, may pantal-pantal pa rin po yung kanyang, may butlig-butlig pa rin po yung kanyang mga braso at pinti. At ayun, ako nga po humihingi sa inyo ng panalangin para po kay Idro, na sana po gumaling na po siya, mawala na po yung dengue. At gayon din po kay Kim, pakisama na rin po sa prayers po ninyo. Sana po gumaling na po yung aking mga anak. Ayun, at ako po talagang, kami po ni Bossing ay hindi po mapakali. Sabi ko po kay Bossing ay, si Bossing po nga ay nasa Kubo. Sabi ko wag na munang magtrabaho. Tatapusin na daw po nila yung ginagawa doon. At ako naman po ay ito na babantay po kay Teo. Ayun. Ako lang po medyo nalulungkot, pero ako po nagtitiwala sa ating Panginoon na gagaling po si Idro, saka po si Nini. Salamat po sa inyong panonood. At pasensya na po kung medyo malungkot po yung aking vlog ngayon. Ako po sinasama ni Bossing kanina sa fish pond para nga po makapag-vlog. At si Teo naman po ay pinapabantayan din po namin kay Adjaw. Kaya lang po ako parang ako po tamlay. Para pag ako'y wala sa mood. Kaya sabi ko po kay Bossing dito na lang muna ako para mabantayan ko muna si Teo. Baka po mamayang hapon, pagdating po doon ni Namilot, ay sasamahan po ulit nila si Idro sa ospital. At ang sabi ko po ay magpa-admit na. Kahit po gumaganda yung pakiramdam po niya, nawawala yung lagnat, magpa-admit na po siya para ma-monitor po yung kanyang platelet. At saka para mabigyan din po siya ng tamang lunas doon. Malagyan po ng swero. Ayan. Salamat po sa panonood po ninyo. Hanggang dito lang yung aking vlog. Ako lang po ay humihingi sa inyo ng prayers para po sa paggaling po ng aking pong mga anak. Thank you po sa inyo.